Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mambabatas na isulong ang pinasimpleng fiscal regime sa industriya ng minahan sa bansa. Sa pamamagitan niya ito ng pagsuporta ng Kongreso sa rationalization of the mining fiscal regime. Sa ilalim nito, mangongolekta ng buwis ang gobyerno sa mga mining company. Depende sa kanilang kinikita mula sa 1.5% hanggang 5% royalty. Inatasan din ng punong ehekutibo ang DENR na patatagin ang kanilang regulasyon pagdating sa mining industry para masiguro ang pagsunod ng mga kumpanya sa safety at environmental standards. Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa magparehistro sa PhilSys o Philippine Identification System. Ayon kay 4Ps National Program Manager at Director Gemma Gabuya, ang pagpaparehistro sa PhilSys ay magbibigay daan sa kanila upang makuha nila yung kanilang conditional cash transfer base na rin sa na-accomplish na program requirements ng mga benepisyaryo. Una nang nakipagtulungan ang DSWD sa PSA para sa pag-roll out ng PhilSys registration sa mga benepisyaryo sa iba't ibang panig ng bansa. Maring magparehistro ang mga benepisyaryo sa mga nakatalagang registration centers ng PSA. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong hapon, dakpan ang usa ka lalaki atol sa drug bypass operation sa mga personahe sa Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 11, kauban ang Davao Oriental Police Provincial Office ug ang Mati City Police Station. Netong Oktubre 12 ning tuiga sa Rabat, Rocamora, Barangay Central, Mati City sa Davao Oriental. Nailang dinakpan nga si Arcel Ebreda Daganyo alias Buboy, 33 anyos, minyo og residente sa Lower Salazar, Barangay Central sa syudad sa Mati. Nakuagikan kaniya ang 5 ka sachet sa gituang Cebu, drug paraphernalia ug buy bust mark money. Nasayran nga nadakpan na sab kini niadtong Enero tuig 2020 tungod sa pagsupak sa Republic Act No. 9165 apan naka-avail sa plea bargaining busa na release kini niadtong Oktubre 2020. Hinuon-subli kini nadakpan karon sa samang kaso ug nakakulong na sa Mati City Police Station Jail Facility samtang ginaandam ang kasong paglapas sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gisugda na niadtong Oktubre 15 ang pagdawat sa application alang sa mga buot mokuha sa ilang postal ID dinhi sa Rion 11. Sa mga bag-o pa lang mokuha og postal ID, kinahanglan nga magdala og original og photocopy sa usa ka proof of identity sama sa birth certificate o kaha driver's license, passport, PRC o uban pang valid ID. Kinahanglan sab nga magdala og usa ka proof of address sama sa barangay clearance, billing statement o kaha additional valid ID nga makita ang pangalan ug address sa aplikante. Alang sab sa mga minyo, kinahanglan nga magdala sa ilang marriage certificate ug alang sa mga mag-renew sa ilang postal ID, kinahanglan lang nga magdala sa ilang proof of identity, proof of address ug expired nga postal ID. Atol sa application process, kinahanglan sab nga magbayad sa fee nga 550 pesos. Alang sa mga nag-apply din sa Dakbayan sa Davao, mulungtad sa 5 kaadlaw ang proseso una maklaim ang postal ID. Samtang sa mga nag-apply sa mga kasigbit ka probinsya, mamahimong maklaim ang ilang postal ID. Human sa 6 kaadlaw nga processing. Ang maong postal ID adunay 3 ka tuig nga validity. Open at 8 a.m. and end up by 5. Pero og kanang daghan gani mo kuha mo kuan mi og bisag hanggang 6 o'clock. Depende jud kay diri man gud mo anhi diri ang mga applicants gikan sa neighboring municipalities. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.